Kahit na mainit ang panahon, sobrang bilis pa rin tumubo ng mga damo dito sa harap ng aming bahay. Ganito talaga yung nangyayari kapag hindi ini-spray ng herbicide. Kaya ngayong araw ay magagrass cutter naman ako at ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba kapag madamo pa at malinis na. Inaabot din ng 1 hanggang 2 araw kapag ako nagagrass cutter kasama na yung aking campsite. Minsan naman pag may mga importanteng gagawin ay hindi ko tinatapos lahat. Tulad nung nakaraan ang inuna ko ng linisan ay yung aking campsite at ngayon naman dito sa harap ng aking bahay. Minsan nakakapagod din na kahit na sobrang init ay kailangan pa rin magtrabaho. Pero ganun talaga ang buhay, hindi mo makikita yung resulta kung wala kang gagawin. Tulad nga ngayon, pakalipas ng ilang oras na pagtatrabaho, ito na yung itsura ng harap ng aking bahay. Kahit nga ang aking mga alagang manok ay parang natutuwa din sila mamasyal kapag malinis. Dahil okay na ang harapan ng aking bahay, nagsimula naman ako magpintura dito sa aking nilinisang kawayan. Nakabili na nga ako ng pintura at ang una kong inilagay ay ang kulay dilaw. 5 puno lang muna yung nilagyan ko at ang sinunod ko naman ay yung kulay orange. Kaya lang hindi ko nagustuhan kaya naglagay naman ako sa 1 puno ng kulay puti at sa tingin ko hindi pa rin maganda. Yung kulay dilaw lang kasi ang nagustuhan ko dahil parang totoo dahil meron naman talagang kawayan na kulay dilaw. Kaya napagdesisyonan ko na isang kulay na lang yung ilalagay ko sa lahat ng puno. Buti na lang meron pa pala akong pinturang dilaw na natira dito sa aking bahay dahil yung pinabili ko ay sobrang liit lang. Dahil nga medyo hapon na at ayaw kong abutin naman ng gabi kaya medyo minadali ko na ang paglagay nito kahit hindi pulido ang mahalaga malagyan lahat ng puno. Doon kasi sa pinuntahan naming farm nung nakaraang araw ay meron akong nakitang kawayan na kulay dilaw. Kung magtatanim ako dito sa amin ay siguro aabutin pa ng ilang taon bago ito lumaki at dumami. Kaya naisipan ko na pinturahan na lang. At ito na yung naging itsura niya nang napinturahan ko na lahat. Ito na yung itsura niya nung una at ito naman ngayon.